Hello, hello. Good morning. Good afternoon sa mansulok ng daigdig. Ang pag-usapan natin ngayon ay nakalagay dito, U.S. Greenberry arrived in Palawan, strengthening the Philippines Army through Elite Forces Training. Ano ba yung Elite Forces Training? Yung kuwan kasi, para sa kalaman ng mga men in uniform personnel and mga mahilig magsubaybay sa mga kasundaluhan o sa yung uniformado. Yung Special Operation Command ay under dati ng Aguinaldo nung General Headquarters ng Armed Forces. Ngayon under Philippine Army na. Mayroon kasi ipinalit na Special Command na wherein siya yung mag-o-oversee sa parang pinakakuan ito yung pumalit sa SOCOM. Ito na yung mag-o-oversee sa buong Pilipinas in regards to tactical operation. So dati dyan ang may hawak ay si General kasama ko dati yung PMA 92. Then para may pumalit bago pang 3-star ito yung ngayon 3-star. Now yung Special Operations Command ay na-under na sa Philippine Army. So yung Philippine Army ngayon, yung Special Forces, the Scout Ranger in the Light Reaction Regiment. Yung Light Reaction Regiment, wala siyang hinahawakan na korso. Kung baga nanggagaling lang sa Ranger at saka Special Forces ang mga membro nito. So it's either Ranger graduate or Special Forces graduate. So which is kung minsan Ranger at saka Special Forces, dalawang korso na kuha niya. Now mayroong dumating na United States Green Beret. Ibig sabihin yung Green Beret ng United States, yun yung pinaka-standard na pwersa ng United States na tinatawag Green Beret. Pinaka-magaling. Kumbaga ito yung Rambo. Kung nakita yung Rambo, yung mga pelikula. Kaya nga lang, natalo sila sa Vietnam sa gera. Paano sila natalo? Ang kalaban nila kasi mga guerrilla. What guerrilla? So, ibig sabihin kung anong environment doon sa lugar na yon ina-adapt ng guerrilla. So, yung kalaban, although unconventional warfare rin sila, pero natatalo sila because adapted na yung area. Perfect sila sa terrain. Yung Green Beret, dayuhan. So, hindi nila gaano na mamaster yung area. Pangalawa, sa kanila ang tao. So, panalo sila. Kaya nga sabi ko nga sa in all my vlog, lagi ang tao ang nagpapanalo sa gera. Kung armado lang sa armado, bago matapos siguro ang gera, patay na lahat ng tao. Ganun yun. So, pakinggan natin yung Green Beret. Yung mga trabaho ng mga elite forces. Powerful antennas back there. Cause permanent harm. Don't want anybody to get. If we refuel, you guys on. Dahil lang palaki natin. Ayan, ibig sabihin, mga elite talaga yan. Mahirap ang training niya. Mga urban guerrilla ito na gera sa syudad.
assault, the crew chiefs on the flight will give you powerful antennas back there, cause permanent harm. Don't want anybody to get. If we refuel with you guys on while you guys are on the aircraft, if we have to stop shoot anything, it's just the floor. Let's see, no fabric panel. On the right side, it'll have survival equipment. Crash. You need to get out of the helicopter. You can pull this lever down, and these windows will fall behind halfway out this door. Okay. On the front end, that's going to be our sector of fire for our mounted guns. Ayan, pinapractice sila. Pinapractice sila ng quick draw. Ng individual yan. Ayan. So naalala ko yan noon panahon nung kami nag-course train. Kami yung taga-reload ng bala. Practice, for urban assault. Nung una, talagang matindi yung bakbakan, bratatat. Bandang huli, napansin ng mga US Special Forces. Bakit? Saglit na lang yung putok-putukan. Yung pala, yung Pilipino, itinago yung mga bala. Hindi na sinalpak. Tapos pagdating ng weekend, ayun, dami ng bala rin. Benta sa Cabanatuan City. Ganun ang Pilipino. Daming balang sinayang, ilang libo yan. Okay, helicopter operation. So yung purpose na yan ng smoke grenade para makover lang sila, hindi sila makita pagpasok. Paano pumasok ng building yan? Yan ang paano pumasok ng building. Yan ang forma nila. Yan, paano pumasok ng building. Ganun ang formation. So hindi yan pang Filipino Guerrilla Forces. Kasi ang Filipino Guerrilla Forces pang unconventional warfare. Ito urban warfare ito mga kapyudan. MDU? Yep, machine gun day optic.
So parang totoo kasi yan na may kalaban sila. War game. So kailangan talaga magiging successful ka sa rin mo kahit training yan. Kailangan ipakita mo kung paano mo ma-capture yung kalaban. Yan ang tinatawag na camouflaging. Camouflaging. Para pag napunta ka sa conventional warfare, hindi ka mapansin ng kalaban dahil akala niya damuhan lang. Camouflaging ang tawag yan. I-adapt mo yung environment, yung lugar. I recall my training nung kami kasagsaga ng training sa kalakasan pa noon. Almost 1 month rin ako na US cross-train, US Special Forces cross-training. May body ako noon na foreigners na US Special Forces. Nagkaroon kami ng peace mission. Naalala ko doon sa barangay Palali, Palayan City. Kasama dyan ang Pilipino, no? Oh, tapos na yata. Okay. So, yan yun. Dumating na ang Green Beret sa Palawan at tinuturuan yung SOCOM, yung mga kasi ang elite forces ng Army yung SOCOM. So ibig sabihin sa Army lang yun. Magkaiba yung sa Navy at saka sa Air Force. Sa Navy, ang pinaka-elite forces nila yung SWAG, Navy SEAL. Yun yung matindi rin. Ang uniform nila parang katulad ng Special Forces, parang halos parehas. Mabigat rin ang training nun kasi nga matindi ang langoy mo nun. Parang ang testing nila noon sa base sa akin narinig ay lalangoy nila from Manila Bay to Cavite. So ang layo ng paglalangoy nun. Pero may nakasunod sa kanila na pambot. So kung sino yung makakross dyan ay graduate sa Navy SEAL. So matindi talaga. Mas mahirap pa yung training sa Ranger at saka sa Special Forces. Mabigat yun. Kaya lang, doon lang sila sa pandagat lang talaga. Unlike ang Special Forces, tatlo nga sibat yung Special Forces, tatlo. Pwede sila sa air operation, pwede sila sa water operation and land operation. Then sa Scout Ranger naman, pwede sila sa land and water operation. Pero hindi sila pwede sa airborne operation. Only the Special Forces. Ang Ranger kasi minaster nila ang land operation. At talagang yun talagang kanilang expertise. Now sa Special Forces, ang pinagkaiba lang doon ng Ranger sa Special Forces ay nasa sila triad operation, air, water, and land. So doon sila nakapokus. Kasi nga pwede sila sa heliborne operation, airborne operation, then water operation katulad ng mayroong mga Special Forces na talaga pandagat. So yun ngayon may yung light reaction regiment naman ng regiment ay light reaction regiment ay maaari ito sila nakapokus sa urban. Maaari sila nakapokus sa urban terrorist.
urban terrorist sila. Pero pwede rin sila sa combat. Kaya lang andun ang ranger, yung kasi ang task ng ranger at saka ng special forces. So sa ngayon, sa aking idea, sa urban. Now, balik tayo. Kaya nga, sabi ko nga, almost 1 month ako na-train ng Green Beret. Kasi yung course namin ng Special Forces Operation Course plus 28 tas 83 ay halos matindi yung aming training. Kaya maganda yung training namin because supported kami ng US. Kaya sa weapons especially talagang matindi ang pinagdaanan namin. Almost 15 firearms yata aming naputok. Pero kung walang US intervention, ang may puputok lang namin, sigurado Armalite at saka important at saka machine gun. Maybe M203. M203, Armalite, imported, siguro maybe is AK-47, at saka yung Claymore mine, hindi kaya. Puro na lang Churi. Almost kasi Churi. Hindi, unlike sa US, Churi versus practical. So yun ang lamang ng US sa atin. Yung Churi, lecture, then after lecture, actual. Actual. Pero sa Pilipino, mayroon naman actual, pero lahat kayo, isa lang. Claymore mine, isang putok lang. Lahat kayo manood. Unlike noon sa US, maaring by team kayo. By team? Talagang masusubukan nyo. So nagsawa kami ng paputok ko. Ito Filipino Guerrilla Forces. So saan ko nakuha yung taktika ng guerrilla? So doon sa napag-aralan ko sa ito. Dati 2 leon, ngayon nag-iisa na ako leon. Pero actually, mayroong kasihan Supremo and Deputy Supremo. So ang Supremo acting natin ngayon ay si Commander Neil Gasbari. Commander Neil Gasbari. So yun siya yung aking deputy as acting. Kasi nga, tinitingnan ko rin dito na babalik ako pagka-deputy, then hahanap ako ng mas magaling-galing kaysa sa akin. But on experience, wala nang lalamang sa akin. Kasi nga, sabi ko nga, from second lieutenant to retired, guerrilla na talaga pinag-aralan ko. Hindi ako umiwalat ng guerrilla. So, another topic ko yan, di ba? Palagi ko naman minimension yung guerrilla in all my vlog para ma-pick up na lahat ng Pilipino, lahat ng guerrilla forces, ano ba ang guerrilla. So, simple lang ang explanation ng guerrilla. Yung kaya tinawag na guerrilla, you adapt the terrain, you adapt the environment doon kung saan kang lugar. Diyan matatalo ang kalaban natin. Because we are the master of the terrain. So, yung mga dayuhan, lalo na kung foreigners, ang kalaban natin, mahirapan sila because we know the environment, we know the terrain. So, yun ang advantage natin. So, saan tayo papasok dyan? Pag mahina ng kalaban, saka tayo papasok. Kaya nga ang NPA, mahirap matalo ng armed forces ng gobyerno because sila yung advantage on the terrain. For example, bibigyan ko ng example sa Samar. Kaya malakas ang NPA sa Samar, most especially in Northern Samar. Kasi sa Northern Samar, diyan nagsimula ang Sparrow. Diyan nagkaroon ng special training na Sparrow unit sa Northern Samar. Because mayroon silang natatakbuhan. Ang natatakbuhan nila kasi na area, yung University of Eastern Philippines. Na parang UP. Parang UP na kinukupkup ng UAP. UAP ang tawag, University of Eastern Philippines. Kinukupkup nila ang NPA. Like what? In UP Diliman. Kinukupkup nila. Yun lang ang UP Diliman. In other UP, Los Baños, Cebu, Mindanao, hindi nila ganong alap yan. Pero sa UP talaga, adopted nila ang Communist Party of the Philippines. So, sa University of Eastern Philippines, nandyan rin nagsimula. Kaya malakas ang NPA.
Kaya nga lang, nadiscuss ko, I will only mention a short time, ano. Nung ako nandyan, naging company commander ko, 8 municipality ang hawak ko, Pacific Town and Katubig River, nahawakan ko yan. 8 municipalities. Company kanina, commander ako, ang tao ko lang, nasa more or less 150 ang tao ko. Mga 80 yata na sundalo and 70 na kapgo, parang ganon, ano. O mas marami pa ang kapgo yata noon kaysa sa regular ko. Kasi in every detachment ko ay 3 sundalo lang or 2. At yung kapgo ko ay nasa above 10. Above 10. So, nakokontrol ko ang Northern Samar 2nd District. Hindi makaporma ang kalaban sa akin. Kasi mayroon akong estratehiya na guerrilla nga. May mga taktika. Kaya nga sabi ko, ang laban kasi ng insurgency is a propaganda war. Propaganda war. Kung sino magaling mag-psy-off, sino magaling magsalita in public, yun yung nakakalamang. Nakakalamang yan. Now, kung you are only using combat arms in your area insurgency, matatalo kayo. Matatalo kayo. Dahil ang kalaban natin, they are busy politicizing the mass base or ino-organize nila, mobilize. Tapos tayo, puro gera. Hindi tayo manalo. Kasi nga, ang kakampi nila tao tayo, armado lang. Hindi tayo mananalo. Paano? Ganito na lang ang mindsetting natin. Pili FJF technote, ano? Paano tayo mananalo na tayo puro armado lang? Ang kalaban natin, armado at saka sibilyan. Ngayon, pag binitawan ng armas ng mga sibilyan, sinong kalaban mo ngayon? Yung mga tao. Pero hindi mo alam kung sino sa kanila ang kalaban mo. Yun ang pagkatalo natin. Now, if the forces merge to civilian, mananalo tayo. Merge to civilian. Kasi yan lagi nating pag-aralan. Marami kasing nakikipag-debate sa akin na hindi naman sila trained in that environment. Hindi nila kasi na-experience. Hindi nila na-experience. Ang karamihan, nasa opisina, nasa higher level, naka-experience lang sila ng 2 years, 3 years, 5 years. Ako, almost 20 years ako on the field, merging with Filipino, with the barangay. So, namamaster ko ang kilos, lalo na kung alam mo, may mga tao kasi ako na, mga NPA, may mga amasuna ako, nakasama ko rin, na ginagamit ko yung guerrilla warfare ng Vietnam. Ang close insecurity ko, mga babae, may armas. So, ibig sabihin, naka-blend ako sa populate. Kaya, in my 2 years time in the center of mountain of the Northern Samar, nandun ako. Pero hindi ako na-atake because nag-organize pa lang sila. May nagsusumbong na sa akin. So, inuunahan ko sila kaagad. So, hindi makakadikit ang kalaban sa akin. So, yun yung advantage. Pero mo kuminsan umaabot lang kami ng 8 sa detachment. Bakit nakakayanan namin? Nung unang pagpunta ko doon sa detachment na yun, almost 2 platoons kami na pupunta. Ngayon, bakit 8 lang kami nakakayanan ko? Hindi ako kinakabahan. Because I master the terrain. Master ko yung terrain. At alam ko, within my community, nakabantay ang taong bayan sa akin. Yung neighboring barangays, kontrolado ko lahat yan. At ang community. So doon ako nagtatagumpay. At hindi ako naisahan. Sila ang naisahan ko. At mga surrendering. So, kaya nga, minaster ko yung guerrilla.
guerrilla. Kaya nakabuo tayo ng guerrilla. Although, ang nagbigay ng instruction sa akin, si Captain Dado. Ano yun? Mag-organize tayo ng guerrilla. Yes, sir. Sabi ko, I have existing organization, yung Vanguard of Democracy, which is registered from the SEC. Napilitan ako nun. Kasi kailangan requirements na mga tutulong sana sa BOD, yung magbibigay ng kayamanan ng Marcos, ibibigay namin, i-distribute namin buong Pilipinas. Yung pala, aywan ko, budol yun or nag-iswapang na lang sa pera. Kaya hindi na binigay sa taong bayan. So, ganun tayo, mga kaibigan. So, yun lang muna ang aking i-discuss, Ngayon, alam nyo, yung 150 na sundalo ko, cap ko, 150 lang kami. Ngayon, 4 na batalyon ang nagko-confront sa area ko. 2 battalions of all his personnel, yung 2 battalions within my EOR. Yung 3rd IB, na witness nag-exo rin ako dito sa Bulacan, ay yung isang company niya nakapasok doon sa area ko. What company? In equivalent to my company. And maybe 2 companies o 3 companies, yung battalion headquarters ng 19 IB na kung saan dyan ako ng platoon leader up to OIC ng battalion sa 19 IB. Ang kanyang headquarters na sa loob ng EOR ko pa rin. So meaning, more than 3 battalions ang nagko-confront doon sa area na kung i-compare ko sa akin na nung ako'y company commander. Company lang. Ilang company in 1 battalion? 4. So, 2 batalyon, 8 company. Pumasok yung 3rd IB na 1 company, maybe 1 company, or more than 1 company, sabi natin, siyam na company. Another 2 companies, or 3 companies na pumasok sa area 19 IB, bali 12 companies versus 1 company, at naiisahan pa sila. Yun yung tanong doon. Bakit? They are trained for combat. In combat, ang dapat natin gawin, yung 4 na batalyon na yan, isang unit standby. Yung isang unit standby for the special operation. Yung isang batalyon, or sabi natin 2 batalyon, for CMO operation. Kasi pag ang CMO lumakad, operation, dala-dala niya ang intelligence. Tandaan niyo yan. If you are effective CMO operators, you are now effective intelligence operator. But intelligence operator cannot be a CMO operator. Yun yung pinagkaiba. So, mas malaking advantage ang CMO operation. So, yung isang batalyon, standby for strike operation. Yun yung pagurin mo. Pero yung 2 batalyon, i-sweep niya lahat ng barangay dyan at conduct CMO activities. Panalo tayo sa gera. Pero bakit hindi nangyayari? Lagi silang naisa, na-atake sila. Batalyon. 4 na batalyon na-atake. Ako nga isang company. Saan ba ako na-atake? Wala pang na-atake na kwangko. Isahan lang ako doon sa CMO activities. Nung night activities, nasingitan sila. Nag-merge sa civilian. Natuda sa isang sundalo ko. But isa lang. Kaya nga yung aking company noon, naging best company in Visayas White. May company. At yung ex ko, talagang masigasig. Si Den, First Lieutenant Mario Igmin. Siya ang ex ko noon. Kaya naging best siya. Ako, yung accomplishment ng unit, binigay ko lahat sa kanya. Because he is my EXO. Hindi ko naman agawin yung trabaho nila. Kaya pag naging best ang aking tauhan, naging best pa rin ako. Hindi ko na sinama yung sarili ko. Kasi you submit your best officer in your company. Siyempre CEO ko, alangan namin submit ko yung sarili ko. For grabbing my accomplishment. So, binigay ko yung EXO ko. At kiniri ko yung unit kasi because he's still EXO. Ibig sabihin, kung ano accomplishment ng commander, at the same time, yung EXO kasama na doon. Okay, yun lang. Maraming salamat. Okay, umaba na naman. Okay, thank you.